Inaalam na ngayon ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang lokasyon ng mga iba pang lumabas na pangalan bilang co-perpetrator sa ICC case. Pero para sa ibang mga Pilipino, ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay pakana ng mga nakaupong opisyal na ang intensyon ay pamumulitika. Para sa kanila, nakabuti ang kabuuan ng war on drugs ng dating Pangulo. Si Margot Gonzalez magbabalita. Sentro ng usapin ngayon ang pagbubukas ng pagdinig sa International Criminal Court o ICC upang tukuyin kung may sapat na ebidensya para ituloy ang trial laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang kaso ay nag-ugat sa mga aligasyong crimes against humanity kaugnay ng controversial na war on drugs ng nakaraang administrasyon. Ngunit ikinalungkot ito ng maraming Pilipino. Para sa kanila, hindi katarungan kundi pangamba ang hatid ng pag-usad ng kasong ito. Anila, mas naramdaman nila ang seguridad ng panahon ni dating Pangulong Duterte kumpara ngayon sa Marcos administration. Obserbasyon pa ng marami, muling naglipa na ang mga adik simula na maging malamya ang gobyerno sa paghahabol sa kanila. Sa tingin mo ba nung dati nakabuti yung war on drugs ni PRRD? Para sa akin, napakabuti ma'am kasi may mga anak ako eh. May mga nag-aaral ako anak kasi pagka umuwi sila ng bahay, para pag uwi nila ng bahay, safety sila. So maganda ma'am, maganda ma'am may curfew. Ngayon, ano sa tingin mo? Kasi sinusundo ko na yung anak ko ngayon. Lagi mo lang sinusundo. Sinusundo ko na Kasi po. nandun yung takot mo, napapangapano siya. Lalo ngayon maraming nababalitaan, di ba, ng mga napapatay na hold up. Mas safe dati. Hindi katulad ngayon, hindi natin alam kung safe ba ngayon. Hindi siya katulad dati na mahigpit tayo sa droga. Hindi katulad din ngayon na parang balik lang sa takot ulit. Lalo kapag madilim or yung mga estudyante, di ba? Anong masasabi mo na nandun ngayon ang Pangulo sa Taguig? Medyo nakakalungkot kasi syempre wala siya dito, saka malayo sa atin. Hindi nag-iisip yung mga kumukontra sa kanya, nag-aakusa. Sana iniisip man yung mga biktima ng mga adik. Malungkot po kasi syempre bilang rin po na taga Davao rin po, nakakalungkot lang din kasi parang ewan ko ano ba sasabihin. Yung Malungkot ka kasi sa nangyari sa kanya tapos parang di nila inisip yung mga nagawa rin ni PR. Meron din namang effect na masama pero mas kung sa akin lang mas agree ako doon sa doon sa base war on drug kasi medyo ang laking improvement ng Pilipinas ang laking pinagbago. Tapos Walang ngayon, pagala-gala, at saka malaki talaga ang kung ngayon, i-compare mo ngayon back to reality na yun nga. Wala, open lahat. Parang malayang-malaya as in para yung mga durugista. yun lang. Ang maganda, ibalik pa rin si Duterte. Bakit? Bakit kailangang ibalik si Duterte? Lahat ng tao, lahat nagbago eh. Ngayon lahat puro kalokohan na. Kinababahala rin ng mga taga-suporta na ang hakbang na ito'y bahagi lamang ng political persecution o panggigipit sa dating Pangulo. Kinuwestiyon din ng ilan ang kredibilidad ng mga nag-aakusa na nila'y hindi isinaalang-alang ang naging epekto ng kampanya kontra droga sa kaayusan ng komunidad. Tama lang naman yung ginawa niya eh. Kasi totoo lang, marami kasi ng adik dito sa atin. Tapos sa tingin mo ba yung mga matataas na opisyal dito sa government yung talaga nasa likod ng pagpaparesto kay PRRD? Positive. Talagang lahat man eh. Kasi hindi nila kayang hawakan si Duterte. May sarili siyang pag-iisip eh. So anong masasabi mo doon sa mga yun nga para ma-accusations laban kay PRRD on regards sa that? Hindi sa akin lang. Tama naman talaga yung ginawa niya. Ngayon kung kaya nga ba, ang inaano ni Duterte, human lives, hindi human rights. Gaano kahalaga na ang inaalala ng presidente ay buhay ng tao? Napakalaki. Lalo ngayon, laganap na yung puro bata na yung pinapatay ng adik. Hindi lang talagang patayan. Lalo ngayon, laganap ng patayan. Sa kanilang makakita ka ng Sa tingin mo, bumalik ulit yung problema natin sa droga? Hindi lang bumalik. Triple pa yung binalik. Paano sangkot din sila sa droga eh.
Eh, tingnan yung presidente natin, di ba? Pagka umarap sa TV, batak na batak. Part of politics lang yan. Yun lang ang masasabi ko talaga. At yun nga, wala na akong yun lang. Part of politics lang. Matatanda ang una ng sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla sa isang panayam na nagkaroon ng group effort para sa pag-aresto sa dating Pangulo na sa kalaunay itinanggi rin ng kalihim. Samantala ayon kay Remulla, tinitrace nila ngayon ang iba pang sinasabing co-perpetrators sa ICC case kahit wala pang warrant of arrest. Ilan sa mga lumutang na pangalan ay sina Senator Christopher Bongo, Senator Bato de la Rosa, former DOJ Secretary Vitaliano Aguirre II at 2 iba pa. We are all aware na meron ng pinangalan ng co-conspirator. But wala pang warrant of arrest. So wala kaming actionable document. However, we are tracing the people already kung nasan sila. Those named, except for one na namatay na. But we are already tracing them kung nasan sila para in the event na kailangan, masanda na kami kung anong gagawin namin. Sa tanong kung narito pa sila sa Pilipinas, tugon ni Remulla, We are getting all the records. We should have them by this week. Kung, I think 2 are abroad eh. 2 nasa Amerika. Pero makukuha at makukuha yan. para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Margaret Gonzalez, SMNI News.